Banal at mahabaging Ama naming Diyos, salamat po sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami at nagpupuri kami sa inyo, sa inyong dakilang kabutihan at pagmamahal po sa amin. Iniligtas niyo po kami mula sa walang hanggang kapahamakan at ipinaala niyo po sa amin kung sino kami, kung gaano kahalaga ang aming buhay sa inyong harapan, at kung ano ang tunay na layunin sa aming buhay sa mundong ito. Sa umagang ito, nagtipon-tipon kaming mga kapatiran sa inyong pangalan upang makinig ng inyong banal na salita. Samahan niyo po kami at tulungan niyo po kami upang makilala po upang maunawan po namin ang inyong salita, kung ano ang dapat naming gawin sa aming natitirang panahon sa lupang ito. Naniniwala po kami, Panginoon, na meron kayong napakahalagang plano para sa bawat isa sa amin dito. At ayon po sa inyong dakilang kalooban, nandito po kami sa oras na ito. Buksan niyo po ang aming puso at isipan, Panginoon, at turuan niyo po kami ng tamang daan na dapat naming lakaran sa aming buhay. Yung mga kapatiran po na hindi pa tiyak sa kanilang kaligtasan, maawa kayo sa kanila at tulungan niyo po silang makinig ng mabuti ng inyong salita ng Ebanghelyo at nawa makarating din po sila sa tunay na pakakilala sa iyo at tunay na pakaunawa ng Ebanghelyo. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong oras, kayo lamang po ang gumabay at tumulong sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Apocalypse chapter 13. Apocalypse chapter 13. Yung pinakahuling Bible, Apocalypse chapter 13, verse 1. Verse 1 hanggang verse 9, magmula verse 1 hanggang verse 9, babasahin ko po ito, sundan niyo po sa inyong mata. Nakita ko ang isang halimaw na umaahon sa dagat, may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanyang mga sungay ay may 10 diadema, at sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kalapastanganan. At ang halimaw na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso, at kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay dito ng dragon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang trono at dakilang kapamahalaan. At isa sa mga ulo nito ay parang pinatay, unid ang sugat nito na ikinamamatay ay gumaling, at ang buong lupa ay namamanghang sumunod sa halimaw. Ang mga tao ay sumamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. At sinamba nila ang halimaw na sinasabi, sino ang katulad ng halimaw at sinong makakalaban nito? Ang halimaw ay binigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay at ng mga kalapastanganan, at pinahintulutan siyang gumamit ng kapangyarihan
sa loob ng 42 buwan. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsalita ng mga kalapastanganan sa Diyos, upang lapastanganin ang kanyang pangalan at ang kanyang tahanan. Ganun din ang mga naninirahan sa langit. Ipinahuntulot din sa kanya ng makipagdigma sa mga banal at sila ay lupigin. Binigyan siya ng kapangyarihan sa bawat angkan, bayan, wika at bansa. At ang lahat ng naninirahan sa lupa ay sasamba sa kanya, ang lahat na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Korodero na pinaslang buhat ng itatak ang salibutan. Verse 9, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung ang sino man ay may pandinig, ay makinig. Pangalawang oras po ito sa ating pag-aaral ng itong Revelation chapter 13. Sabi po doon sa verse 9, kung ang sino man ay may pandinig ay makinig. So kung hindi pa sanay po tayo sa pagpabasa sa libro o aklat, mahirap ito maintindihan, Revelation. So, isa sa mga kahirapan po natin sa Christian living, ano po ang isa pong kahirapan natin sa Christian living? Ito yung Biblia. Kasi makapal po ito, di ba? Makapal. Okay? Sa tingin niyo po, madali ba itong basahin o mahirap basahin? Ano po yung experience ninyo? Binabasa pa ba ninyo ang Biblia o hindi? Kung madali lang, di ba araw-araw, dapat basahin. So dapat mangyari po yan kung madali lang. Pero sa experience po natin, pagbabasa ng Biblia ay hindi madali. Kahit alam po natin na dapat magbasa ng Biblia, pero mahirap itong gawin. Maraming dahilan. So mga ilang nanay at tatay dito, ang katiwiran po nila, Pastor, malabo ang mata ko. Kaya mahirap magbasa. Paano yung mga kabataan? Malabo ba sila, bata? Hindi sila malabo, pero bakit hindi rin nila binabasa? Hindi dahil sa mata, di ba? Malinaw na po yung kanilang mata, pero mas malapit sa kanila ay cellphone, okay? Gadget. So mahirap labanan po 'yan. So bakit mahirap mabuksan yung Biblia? Okay? Kahit alam natin ito ang salita ng Diyos. Alam natin ito yung Holy Bible. Dito may solusyon, dito may sagot sa lahat ng tanong natin sa buhay. Dito may solusyon sa lahat ng ating problema sa buhay. Pero bakit ito mahirap mabuksan? Dahil may problema sa ating puso. Okay? Kung mahalaga po talaga itong Biblia sa atin, siyempre, binabasa po natin itong araw-araw. Okay? So, bakit hindi po natin itong binabasa? Dahil sa ating isip at puso, hindi po ito mahalaga, Biblia. Mas mahalaga po ay yung module, yung mga trabaho, saka yung mga pangpasaya sa buhay. Kaya kahit mga Sunday sermon, Wednesday sermon, ito po yung sermon ay reminding para sa ating lahat. Reminding. So para bumalik sa atin yung mga isip kung ano ang mas mahalaga sa ating buhay. Kung wala po tayong ganitong mga reminding time, palayo na palayo yung ating puso
galing sa Diyos at papunta, palapit na palapit sa salibutan. Kasi po yung salibutan po, maganda, puro maganda yung nasa salibutan. Yung mga bagay sa salibutan, lalo po sa December, ngayon po, maggabi na, maraming tao nasa labas. Okay? Magandang mga ilaw sa labas. Magandang mga decoration, Christmas decoration, mga ilaw. Kaya dito po sa barangay hall, maraming tao gabi-gabi dahil maganda po yung ilaw doon. Hinahanap po nila yung mga pag magandang tingnan, maraming tao. Pag masarap pagkain, maraming tao. Pag masaya, kung mayroon pong masayang mga party, so pupunta tayo dahil masaya. Pero pagdating sa Biblia, parang boring, tapos parang mahirap. Marami tayong katuwiran. Pero sabi po dito, kung ang sino man ay may pandinig, ay makinig. Kaya ito po yung magandang pakakataon para sa ating lahat, para ma-remind po natin yung ating sarili kung gaano kahalaga ang Biblia. Ito po yung mga trabaho ko. Okay? Magmula nung pumunta ko dito sa Philippines hanggang ngayon, ganun din po sa darating na panahon. Yung message ko sa mga tao, magbasa ka ng Biblia, manalangin kayo sa Diyos, at lumapit kayo sa Diyos. Yun po ang pinaka-message. Buksan niyo po ang Biblia, basahin po ang mensahe, kung ano ang nakasulat sa Biblia, alamin ninyo kung ano ang salita ng Diyos o kung ano ang plano ng Diyos. Plano ng Diyos ay mahalaga. Meron po tayong sariling plano, di ba? Meron po tayong kanyang-kanyang plano. So, ano po yung magandang plano sa ating panahon? Okay? Iba-ibang plano. Papasok ako sa ganitong school. Okay? Ganitong course, pag-aralan ko. Tapos, mag-apply ako sa ganitong trabaho. So, magtatayo ako ng bahay, ganito. Mag-umpisa ako ng mga bagong business, ganito. Meron po tayong mga maraming plano. Maganda. Kailangan po natin yung plano sa buhay, pero mas mahalaga po ay plano ng Diyos sa ating lahat, para sa atin. Plano ng Diyos. Kaya lagi po, kailangan po natin tanungin si God. Kailangan po natin tanungin si God, Panginoon, ano ang plano mo sa akin? Yun po ang mahalaga. Panginoon, gusto kong malaman kung ano ang plano mo sa akin. Ano ang dapat kong gawin para sa iyo? Dati, para sa aking sarili, para sa aking mga pamilya, yun po yung plano natin, di ba? Para sa aking sarili. Okay? Gusto kong maging ganito. Para sa pamilya, para sa mga anak. Dati yung plano natin. Pero bilang isang Kristiyano po, kailangan po natin isipin lagi ano ang plano ng Diyos para sa akin. Meron siyang plano. Okay. So, dito po sa Revelation po ay puno ng mga vision. Mga vision, ipinakita ng Diyos kay Juan, apostol, kung ano ang mangyayari pa sa future. Hindi pa nangyari, malayo pa, pero ipinakita ng Diyos kay Juan kung ano ang mangyari sa future. Yun po yung vision. Bakit po nakasulat sa Biblia ganitong mga bagay? Verse 1, isang halimaw, 10 sungay, 7 ulo. Meron po ba ganitong halimaw? Parang monster ito, monster. So, yung beast, yung halimaw, yung hayop, dapat isa lang yung ulo, tapos yung sungay, ilang sungay?
Yung mga baka, ilang po ba yung sungay? Dalawa, di ba? Dalawa. Isa. Dalawa. Mayroon tatlo? Pero dito, 10 sungay, tapos 7 ulo. Sa kanyang mga sungay, may 10 diadema. Okay. Sa mga ulo nila, mga pangalan ng kalapastanganan, blasphemy. Parang isang monster na nakikita po natin sa pelikula. Tapos, ang halimaw na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, ang kanyang mga paa gaya ng sa oso, ang bibig gaya ng bibig ng leon. Ibinigay din ng dragon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang trono, dakilang kapamahalaan. So, parang batang story po ito. Ano ito? Leopardo, yung oso, mga leon, dragon. Ito po yung lahat ng mga itong simbolo. Simbolo po ito, simbolo. Simbolo, may reality. Okay? Lahat ng mga simbolo sa Biblia ay may kapatner na reality. Kung walang reality, wala pong itong simbolo. Okay? Sa lahat ng simbolo sa Biblia, meron pong realidad na nangyari o mangyari pa. So dito sa chapter 13, Revelation, di ba, ano po yung kilalang nating verse? Ano po yung kilalang verse natin? 666, di ba? 666. So, lahat ng mga tao, last Sunday, pinag-usapan po natin, lahat ng mga tao ay tatanggap ng marka sa kanilang kanan kamay o sa noo. Kung sino man walang tatak na ito, hindi siya makabili o makapakbili. Hindi pwede economic transaction. Economic. 666. Pero sa ating panahon, nakikita po natin kung paano nangyayari po yun. Kaya, para mas makompleto po yung ating pakaunawa, ito po yung bandang una. So, anong ibig sabihin ng itong mga simbolo tungkol sa halimaw? Okay? Para may idea po tayo. Verse 5, ang halimaw na binigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay at ng mga kalapastangan at pinahintulutan siyang gumamit ng kapangyarihan sa loob ng 42 buwan. Okay? So, 42 buwan, ilang taon po ito? So, second coming of Jesus, second coming. Okay? So, kailangan po natin malaman, ito po yung mahalaga, second coming of Jesus. Ito po yung hinihintay natin. Okay? So, hinihintay pa ba ninyo ito? Ano po yung hinihintay ninyo? Okay? Para sa mga kapatiran na yung mga family, ligtas na. Yung kapatid, yung mahal sa buhay, ay marami ligtas na. Hinihintay nila ito kasi hirap yung buhay natin sa lupa. Pero yung mga kapatiran na hindi pa ligtas yung pamilya mo, anong prayer natin? So, huwag muna ngayon. Bigyan pa ako ng time para ma-evangelize sa mga mahal ko sa buhay. But anyway, darating po itong araw, second coming. Ito, first coming of Jesus, so halos 2,000 years, 2,000 taon na nakakalipas. Ito yung isang poste. Ito, pangalawang poste. Parang dalawang poste po ito. Unang pagdating ni Jesus,
para iligtas lahat ng mga makasalanan. Namatay siya sa cross, binuhay siya muli sa mga patay, umakyat siya sa langit. So, totoo po yan nangyari para sa ating mga kasalanan, kaya tinubos po tayo. Lahat ng ating mga kasalanan ay napatawat na, nabayaran na sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. Yan po yung pinakamahalagang balita, good news. Umakyat siya sa langit, tapos babalik siya. So, babalik siya. Ito po ay hinihintay ng lahat ng mga Kristiyano. Magmula dito, ito po yung tinatawag na rapture. Magmula dito, 7 years of tribulation. Tribulation, ano po yung tribulation? Matinding kapighatian. Tribulation. Ang nangyari po dito, lahat ng mga ligtas na Kristiyano ay kukunin. Lahat ng mga ligtas na Kristiyano ay kukunin ng Diyos. So, paano ngayon? Pag bumalik si Jesus ngayon sa oras na ito, so, sasama kayo doon o maiwan? Gusto ko sana lahat ng mga nandito ngayon ay sasama doon. Pero alam ko, hindi lahat ligtas. Alam ko po na hindi lahat ligtas dito. Kahit maraming beses umattend sa Bible seminar, okay, pero pag-attend sa Bible seminar, hindi po yan sapat. Yung salvation, hindi po pag-attend sa church. Yung kaligtasan, hindi po napatunayan sa pamamagitan ng pag-attend sa church, hindi rin po napatunayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng offering o pagsama sa mga gawain, activity. Hindi po yan mga guarantee. Yung tunay na kaligtasan ay napatunayan sa relation mo. Okay. Yung ating personal relation sa Diyos. Kilala ko si God. Kilala niya ako. Kaya araw-araw nag-uusap. Yun po yung prayer. Kilala niya ako, kilala ko siya. Personal relation. Kaya gustong magbasa ng Biblia, kasi gustong malaman kung ano ang plano ng Diyos sa akin. Napakaraming mga mensahe niya para sa akin. Nagdadasal, nagpa-pray. Personal relation. Inuuna ng Kristiyano yung kalooban ng Diyos. Inuuna ng Kristiyano ang plano ng Diyos. Mahirap man sa buhay, okay, mga busy sa trabaho, sa daming mga gawain para sa mga bata. Dati, yung bata, number 1. Bata, anak, number 1 dati. Dati, trabaho, number 1. Dati, asawa, number 1. Dati, magulang, number 1. Pero hindi ngayon. Dati, yung mga pangarap ko, number 1. Pag-aaral ko, number 1. Pero ngayon, hindi na. Ang Diyos ay number 1. Diyos. Panginoon ay number 1 sa akin. Kaya, sa rapture, magtataka po tayo. Pagdating sa rapture, magtataka tayo. Bakit magtataka? Una sa lahat, akala ko ligtas siya, pero bakit wala dito? Magtataka. Akala ko matagal siya kasama sa fellowship, sa church. Akala ko ligtas, pero bakit wala siya dito? Wala sa langit. Magtataka tayo.
Akala ko, hindi siya ligtas. Kasi minsan lang sumasama sa fellowship. Pero, sasama siya sa langit. Yung ating mata, hindi perfecto. Okay? Kaya wag po tayo masyadong maghusga sa ibang mga kapatiran. Okay? Suriin po natin yung ating sarili lamang. Kung ligtas ba ako talaga o hindi. Sapat po yan. Pagdating sa ibang mga tao, wag po masyado tayong mag-judge sa kanila. Hindi po natin alam yung kanilang totoong puso. Sila ang bahala sa Diyos. Okay. Pero yung sarili natin, kailangan po checkin natin yung ating sarili. Kung tama ba yung relation ko sa Diyos? Tama ba yung relation ko sa Diyos? Para wala po tayong problema sa rapture. Yung mga Kristyano po, okay, kahit hindi pa dumating yung araw ng rapture, pero araw-araw, lumalakad po tayo kasama ng Diyos. Yun po yung Christian living. Araw-araw, lumalakad tayo kasama ng Diyos. Katulad po ni Enoch, di ba? Si Enoch po, ilang taon po siya lumakad kasama ng Diyos? Si Enoch, ilang taon po siya lumakad kasama ng Diyos? 300 years. 300 years. Lumakad siya kasama ng Diyos. Tapos, kinuha siya ng Diyos. Okay. Si Enoch ay isang simbolo ng Christian na kukunin sa rapture. So, 7 years of tribulation, kaya dito sa lupa, wala na po yung mga taong ligtas. Dahil kinuha na dito. Okay? Kaya, sa loob ng itong 7 years, di ba, sa Biblia, Apocalypse, chapter 13, so, 42 months, okay? 82 buwan. 42 months ay second, 3.5 years. 3 taon at kalahati. Okay? Tandaan po ninyo ito, 3 taon at kalahati. 2. So, unang 3 taon kalahati, pangalawang 3 taon at kalahati. So, yun po yung 7 years Revelation. Yung Revelation chapter 13, ito ay mangyayari. Antichrist, yung halimaw, beast, nasa Revelation chapter 13, sino po ito? Antichrist. Okay? Antikristo o Antichrist. Okay? Halimaw. Kalaban. Okay? Antichrist. So, tandaan po ninyo yung itong mga term, Antichrist. Okay, pumunta po tayo sa Daniel chapter 2. Chapter 2, verse 31. Verse 1 muna, chapter 2, verse 1. Sa ikalawang taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar, si Nebuchadnezzar ay nakaroon ng mga panaginip. Ang kanyang espiritu ay nabagabak at hindi na siya makatulog. Nang makagayoy, ipinagutos ng hari na tawagin ng mga
salamangkero, mga engkatador, mga manghuhula, mga kalteo upang sabihin sa hari ang kanyang mga panaginip. Kaya sila ay dumating humarap sa hari. Sinabi ng hari sa kanila, ako ay nanaginip at ang aking espiritu ay nabagabak sa pagnanais na unawaan ang panaginip. Nang makagayoy, sinabi ng mga kalteo sa hari sa wikang Aramaiko, O hari, mabuhay ka magpakailanman, sabihin mo sa inyong mga lingkod ang panaginip at aming ipapaliwanag ang kahulugan. Sinagot ng hari ang mga kalteo, tiyak ang salita mula sa akin. Kapag hindi ninyo na ipaalam sa akin ang panaginip at ang kahulugan nito, kayo ay pagpuputol-putulin at inyong mga bahay ay gagawing bunton ng dumi. Unit, kung inyong ipapaalam ang panaginip at ang kahulugan nito, kayo ay tatanggap sa akin ng mga kaloob, mga gantimpala, dakilang karangalan. Kaya't ipaalam ninyo sa akin ang panaginip at ang kahulugan nito. Si Hari Nebuchadnezzar ay nanaginip. Hindi niya naintindihan kung anong meaning. Kaya, itinawag niya yung mga manghuhula, maraming mga tao para malaman kung anong ibig sabihin ng panaginip. Pero yung sinabi nila, anong sabi ng mga kalteo? Sabihin mo muna sa inyong mga lingkod ang panaginip. Sabihin mo muna yung panaginip para ipapaliwanag ang kahulugan. Pero anong sabi ng hari? Hindi. Panaginip mismo dapat sabihin sa akin. Saka kahulugan. Mahirap, di ba? Pag sinabi ng hari sa kanila yung panaginip, mas madali ipaliwanag yung kahulugan. Pero sinabi ng hari, hindi pwede, panaginip mismo, sabihin mo sa akin kung anong panaginip. Pati yung kahulugan. Kaya nahirapan sila. Chapter 2, verse 31. Kaya walang sino mang maipaliwanag. Kasi wala silang idea kung anong panaginip. Pero si Daniel po, siya po ay nakapagsabi kung anong panaginip at kung ano ang kahulugan. Verse 31. Ikaw ay nakamasid, o hari, at nakakita ka ng isang malaking ribulto. Ang ribultong ito, makapangyarihan at lupang makinang, at tumayo sa harapan mo, at ang anyo nito ay kakila-kilabot. 32. Ang ulo ng ribultong ito ay dalisay na ginto, ang dibdib at ang mga bisig nito ay pilak, ang tiyan, ang mga hita nito ay tanso. Ang mga binti nito ay bakal. Ang mga paa nito ay may bahaging bakal at may bahaging luwat. Okay. Ganito yung ribulto. Ito po yung panaginip ng hari. Okay? Ulo. Anong material? Ulo. Dalisay na ginto. Tapos dibdib. Dibdib at mga bisig ay pilak. Tapos tiyan, hita ay tanso. Saka yung binti, bakal. Yung mga paa, yung halong bakal, halong luwat. Okay. Anong meaning? Panaginip. Patuloy kang tumitingin hanggang sa may natibak na isang bato, hindi sa pamamagitan ng mga kamay. Ito ay tumama sa ribulto, sa mga paa nitong bakal at luhat, at dinurog ang mga ito. Ngayon,
Nang makagayon ang bakal, ang luwad, ang tanso, pilag, ang ginto ay nakadurok-durok at naging parang dayami sa mga giikan sa tag-araw. Ang mga ito ay tinangay ng hangin, anupat hindi matakpuan ng anumang bakas ng mga yon. Unit, ang bato na tumama sa dibulto ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Ito ang panaginip. Okay? So, narinig po ba ninyo tungkol dito? Yung Daniel's vision. Yung Nebuchadnezzar, yung vision. So, meron din po yung Daniel's vision sa Book of Daniel. Ito po ay napaka halagang yung propesya ito. Propesya ay ito tungkol sa future history. Future history. Okay. Tandaan po ninyo, ulitin po, anong materya ulo? Anong materya ulo? Ginto. Tapos, dito, dip-dip. Pilak. Tapos yung tiyan ay tanso. Tapos binti ay bakal. Tapos yung paa, halong bakal, luwat. Okay? Isang bato ay tumama sa dibulto. Kaya yung buong dibulto ay yung nadurok. Yung batong ito ay naging malaking bundok, pinuno ang buong lupa. So, tingnan po natin kung ano ang paliwanag ni Nebuchadnezzar, ni Daniel. Verse 36. Verse 37, ikaw hari, ay hari ng mga hari na binigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, kalakasan at ang kaluwalhatian. Saan man nanirahan ng mga anak ng mga tao, ang mga hayop sa parang o ang mga ibon sa impapawid, ay ibinigay niya ang mga ito sa inyong kamay. Pinamuno ka sa kanilang lahat, ikaw ang ulong ginto. Sino po yung ulong ginto? Nebuchadnezzar. Ano po yung pangalan ng bansa? Babylonia. Yung Nebuchadnezzar po ay hari ng Babylonia. Kaya Babylonia ay ginto. Pagkatapos mo ay babangon ang isang kaharian na mas mababa kaysa iyo. Ang meron pang ikatlong kaharian, tanso, na namumuno sa buong lupa. Kaya ginto, pagkatapos, ano po yung pilag, di ba? Ibang kaharian na mas mababa kaysa iyo. Alin po ba mas mahal, ginto o pilag? Ginto po mas mahal, di ba? Kaya ginto, ulo, tapos dip-dip, pilag, mas mababa kaysa iyo. Anong kaharian kasunod ng Babylonia? So, Persia. So, mamaya, titignan po natin. Persia. Tapos, ikatlong kaharian, tanso. Ikatlong kaharian ay Greece. Tanso. Magkaroon ng ikaapat na kaharian, kasing tibay ng bakal, sapagkat ang bakal ay nakakadurok, nakakawasak ng lahat ng mga bagay, gaya ng bakal na nakakadurok, kanyang dudurugin at babasagin ng lahat ng mga ito. Yung bakal, nakakatakot. Di ba? Bakal ay nakakadurok, nakakawasak sa lahat ng mga bagay. Ano po yung kaharian kasunod ng Greece? Yung Roman Empire. Roman Empire ay binti, bakal. So, verse 42, kung paano ang mga daliri ng paa ay bakal,
ang isang bahagi ay luwad. Ang kaharian ay may bahaging matibay, may bahaging marupok. So yung daliri, ilang piraso po yung daliri? 10, di ba? 10. Tandaan po ninyo yung 10. Ilang sungay sa Revelation 13? 10 sungay. Kaya maraming 10 makikita mo dito. Ganito po yung nakita po ni Nebuchadnezzar. Okay? Isang rebulto, di ba? Isang rebulto. Yung ginto, ulong ginto. Tapos yung pilak, dibdib. Tapos yung tiyan, tanso. Tapos binti, bakal. Yung paa, halong bakal at luwat. Ito po yung mga prophecy. Sabi ni Daniel, di ba? Yung mga kaharian na tatayo kasunod nyo. Okay? Ikaw, ginto. Pagkatapos mo, pilak. Pagkatapos mo ay yung tanso. Pagkatapos mo ay bakal. Babylon, Persia, Greece, Roma. Nangyari po ito, nangyari. Sa panahon po ng Babylon, ito po, isunulat po ni Daniel, ganito. Pero, ang nangyari po pagkatapos ni Daniel ay katulad ng sinabi ni Daniel. Pagkatapos ng Babylon, Persia. Pagkatapos ng Persia, Greece, Alexander the Great. Pagkatapos ng Greece, Roman Empire. Si Jesus po ay pumarito sa mundong ito sa panahon ng Roman Empire. Ito, isang bato, di ba? Isang bato. Isang bato ay nangangahulugan kay Hesus Kristo. Kaya sa dulo ng mundong ito, yung mundong ito ay mapupuno ng yung salita ng Ebanghelyo. Pagkalat ng Ebanghelyo sa buong mundo. Ganito po. So, yung ginto, yung Babylon Empire. Okay? So, i-check mo nyo po sa history, kung mahilig po kayo sa history. Ito po yung history, world history. Yung silver, so Media, Persia, pero nanalo po, lumaki po yung Persia. Yung Persia, bansang Iran ngayon, Iran. Iran, di ba, sa Middle East? Bansang Iran ay Persia po yan, Persia. Tapos yung bronze, tanso, Greece Empire. Tapos bakal, Roman Empire. Tapos yung paa, ano po? Yung end times. End times. So para may idea po tayo, ito po yung, saan banda po ito? Ito po yung Middle East, okay? Middle East. Ito po yung Europe. Itong Babylon Empire, ganito po. Yung territory po nila, Babylon Empire. Tapos, ito yung Persia. Ito, Greece. Ito, Roma. Alin po ba pinakamalaki? Roma po yung pinakamalakas. Roma nakakatakot. Nakakadurog, di ba bakal, nakakadurog, nakakawasak lahat ng mga bagay. Kaya Roman Empire, pinakamalaking empire sa history. Pero sa ating panahon, sa Europe, ano pong meron? Anong bansa sa Europe? EU, di ba? Europe Union. Europe Union. Sa ngayon po, di ba dati, maraming bansa sa Europe, pero sa ating panahon, nagiging isa po sila, Europe Union. Okay. Anong pera nila? Euro, di ba? Euro. Isa lang po yung pera nila, Euro.
Hindi na kailangan yung mga visa, yung mga parang mga yung ibang province o city lang nagbibiyahe sila. Hindi na kailangan visa. Isang pera lang, euro, ginagamit nila. Parang isang bansa. Bumabalik po sila sa dating Roman Empire. Paano gano'n nangyari? Okay? So Daniel chapter 7, meron din pong isang pangarap ni Daniel. So Daniel chapter 7, verse 1. Nang unang taon ni Belshazzar na hari sa Babylonia, si Daniel ay nanaginip at nakaroon ng mga pangitain habang nakahiga sa kanyang higaan. At kanyang isinulat ang panaginip, isinalaysay ang kabuuan nito. Sinabi ni Daniel, nakita ko sa aking panaginip sa gabi narito ang 4 na hangin na langit na humihihip sa malaking dagat. 4 na malalaking halimaw na makakaiba ang umahon mula sa dagat. Ang una gaya ng leon, ang mga pakpak ng agila. Habang aking minamastan, ang mga pakpak nito ay nahugot at ito ay nataas mula sa lupa, pinatayo sa 2 paa na gaya ng isang tao, binigyan din ito ng isip ng tao. 4 na halimaw, di ba? 4. Una, leon, na may pakpak ng agila. Verse 5, lumitaw ang isa pang halimaw, ang ikalawa gaya ng isang oso. Ito ay nakataas sa isang tagiliran, may 3 tadyang sa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ipin. Sinabi dito, bumangon ka, lumamon ka ng maraming laman. So, itong leon ay yung Persia. Yung leon, ito ay ito yung Babylonia. Tapos, ito yung oso, Persia. Tapos, pagkatapos ni tumingin ako ay may isa pang gaya ng leopardo na may 4 na pakpak ng ibon sa likod nito. Ang halimaw ay meron 4 na ulo, ang binigyan siya ng kapangyarihan. Leopardo, 4 na pakpak, 4 na ulo. Okay? Ito po ay Greece. Sa unang history po sa Greece, nagkaroon po sila ng 4 na hari sa unang history. Greece, 4 na hari, 4 na ulo, siya po ay naging isa, yung Alexander. 7, verse 7, pagkatapos nito nakita ko sa pangitain sa gabi at ika-4 na halimaw na kakilakilabot. Nakakatakot, napakalakas. Walang pangalan, di ba? Walang pangalan ng halimaw. Basta kakilakilabot, nakakatakot, napakalakas. Monster ito, monster. Okay? Ito ay may malaking ngipin, bakal. Nananakmal, lumuluray, niyurakan ng kanyang mga paang nalabi. Ito ay kaiba sa lahat ng halimaw na una sa kanya. Siya ay may 10 sungay. Ilang sungay? 10 sungay. 4 na halimaw. Okay? Four beasts. Okay? Una, katulad ng leon, di ba? Leon. Ito po ay Babylonia. Babylonia, gintong ulo. Babylonia. Pangalawa, oso. Okay? Oso. Ito po ay Persia.
pilak, Persia, pilak. Pangatlo, leopardo. Ito ay tanso. Yung the Greek Empire, leopardo, napakabilis yung takbo niya, di ba? Yung leopardo, napakabilis takbo. 4 na pakpak. Kaya Alexander the Great, so within short period, so sinakop niya napakalaking mga area. Parang leopardo, Alexander. Ika-4, kakilakilabot, nakakatakot, napakalakas. May 10 sungay. Ano po yung bakal? Bahagi ng bakal. Roman Empire. Pinakamalakas na empire, Roma. 10 sungay, tandaan po ninyo, 10 sungay. Chapter 7. Verse 8. So, ito po yung basahin po nating mabuti. Habang tinitingnan kong mabuti ang mga sungay, narito lumitaw sa gitna ng mga iyon ang isa pang munting sungay. Okay? Sa harap nito ay 3 sa mga unang sungay ang nabunot sa mga ugat. Narito, sa sungay na ito, may mga mata na gaya ng mga mata ng tao at may isang bibig na nagsasalita ng kapalaluan. Okay. Saan po nakita natin ito? Sa Revelation chapter 13, halimaw, nagsalita siya ng kapalaluan. Blasphemy, kalapastanganan laban sa Diyos. Anong munting sungay ito? Antichrist. Okay? Antichrist. Isa pang munting sungay. Di ba, 10 sungay, sa mga 10 sungay, lumitaw isang Antichrist. Anong ibig sabihin? Yung Antichrist, saan po siya lilitaw? Sa Europe. Sa ngayon po, Europe ay bumabalik po sila. Europe, nagiging isa po sila, di ba? Katulad po ng dating Roman Empire. Kaya nung nabalitaan po natin na yung Europe, dati, mga UN, United Nation, mga EC, mga Economic Community, tapos yung mga unti-unti, so nagiging handa po sila. Pero ngayon, parang isang bansa na sila, Europe Union. Meron po silang isang salapera lang. Kaya nagtaka po kami. Sa ating panahon, natupad na po itong propesya. Yung Roman Empire ay bumabangon ulit. Doon po, lilitaw po isang munting sungay, Antichrist, bubunutin niya yung 3 mauna sa kanya, mayroon siyang mata. Sa sungay, may mata, may bibig. Anong ibig sabihin? Okay. Sa sungay, may mata, may bibig. Isang bibig na nagsasalita ng kapalaluan. So, chapter 7, tingnan po natin yung mga explanation. Chapter 7, verse 17 po. Ang 4 na malaking halimaw na ito ay 4 na hari na lilitaw mula sa lupa. Ano po? Halimaw ay 4 na hari. Okay. 4 na hari. Verse 24, tungkol sa 10 sungay, mula sa kaharian ito, babangon ang 10 hari. Okay? At may isa pang babangon, kasunod nila, siya'y magiging kaiba kaysa mga una, kanyang ibabaksak ang 3 hari. Siya ay magsasalita laban sa
Kataas-taasan. Sino ito? Sino po yung kataas-taasan? Ang Diyos. Magsasalita siya laban sa Diyos. Lilipulin niya ang mga banal na kataas-taasan, kanyang iisiping baguhin ang mga panahon, ang kautusan, sila ibibigay sa kanilang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng panahon. Okay. Pansinin po natin ito, isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Kung na-research mo po ibang translation, sa ibang translation Bible, ito po ay 3 taon at kalahati. Okay. Tingnan nyo po yung ibang Tagalog Bible. Nung chinek ko po yung translation po ito, so hindi po malinaw dito kung gaano kahaba yung period. Pero yung MBB, Magandang Balita Biblia, o ang salita ng Diyos, ASND, yung translation, malinaw na po doon nakasulat, 3 taon at kalahati. Okay. 3.5 years. Anti-Christ. So, tingnan po natin ganito. Kaya, may connection po itong dalawang vision. Yung ribulto nakita ni Haring Nabucodonosor, saka yung 4 na halimaw na nakita po ni Daniel, the same explanation. Yung leon ay Babylonia. Saka yung leopardo, sorry po. Ito yung baliktad. Okay? Yung leon, Babylon. Saka yung oso, Persia. Saka yung leopardo, Greece. Tapos yung ika-4 na halimaw, yung walang pangalan sa Biblia ay yung bakal, yung Roma. Tapos yung daliri. 10 daliri ng paa ay restoration ng Europe Union. Sa ating panahon, nangyari po ito. Sa Revelation, di ba yung halimaw na nakasulat sa Revelation chapter 13, mas kakilakilabot. 10 sungay, 7 ulo. Parang combination po itong lahat. So, balik po tayo sa Revelation chapter 13. Verse 1. Nakita ko ang isang halimaw na umaahon sa dagat. May 10 sungay, 7 ulo, sa kanyang sungay may 10 diadema, at siya sa kanyang ulo may pangalan ng Kalapastanganan. Halimaw na kinakita ay katulad ng isang leopardo, yung oso, yung bibig ng leon. Okay? Yung leopardo, oso, bibig ng leon. Parang combination po ito, di ba? Combination ng halimaw, 4 na halimaw, nakita po ni Daniel. Ay nakita naman po ni Juan sa Revelation. Ano ito? Antichrist. Sa Revelation, ibibigay ng dragon. Ano po yung dragon? Nakita po natin sa last Sunday, di ba? Dragon, matandang ahas. Diablo, Satanas. Dragon, matandang ahas, Diablo, Satanas ay ibibigay kapangyarihan sa halimaw na ito, Antichrist. One world government. Nangyari po ito ngayon. Ito po ay Europe Union. EU.
Yung dating Roman Empire po ito, dating Roman Empire. Europe Union ay naging isang bansa ngayon. Dito po, lilitaw po yung isang Antichrist. Okay. Ano po ito? $1, US dollar. Napansin niyo po ba, US dollar, may mata? So, dito po, may pyramid. Tapos, may mata. US $1. Nakalagay po doon yung mata. Parang isang sungay. May mata, may bibig. So, kung mayroon po kayong US $1, tingnan nyo po. Okay? US $1. May mata. Okay. Makikita po ninyo, maraming mga ganitong design yung mata. Ito po yung tinatawag na all-seeing eye. All-seeing eye. Okay. Yung eye of, yung provision. Eye of provision. All-seeing eye. Sa ating panahon. Okay. Kaya ginagaya po ni Satanas ang kapangyarihan ng Diyos. All-seeing eye, sino lang meron? Ang Diyos lang meron, di ba? Ang Diyos ay nakakakita. Okay? Ang Diyos ay nakakakita. Yun po ang isa pong pangalan ng Diyos, El Roi. Ang Diyos na nakakakita, di ba? Pero ginagaya po ni Satanas ang kapangyarihan, yung katangian ng Diyos, all-seeing. Kaya, ganito po. Anong simbolo po ito? Yung Freemason. Sa simbolo po ng Freemason, may mata. Okay? Sa simbolo ng Freemason. Anong simbolo po ito? Okay? Yung ruler, tapos compass. Tinatayo daw nila yung mundong ito. Sila po ay world builder. Ngayon. May mata. All-seeing. Kaya ganitong mga tattoo ngayon, yung mga tao ngayon po, mahilig po sila sa mata, yung design ng mata, maraming mga design ng mata ay lilitaw, makikita mo. Okay. Pag nakita mo ganung mga design, ito ay galing sa Biblia. Okay. Hindi po nila alam nakasulat sa Biblia, pero yan po yung katuparan ng propesya sa Biblia. Mata. Mga K-pop music video, napapansin niyo po ba din nyo? Yung music video sa mga K-pop, sa ibang mga pop song, maraming design ng mata ginagamit nila ngayon. Maraming design ng mata. Tapos, so nakita niyo po ito? Yung Big Brother, Big Data. Okay. Lahat ng mga ginagawa po natin, alam nila. Okay? Nasa cellphone mo, nasa kamay mo, cellphone, di ba? Kung ano ang tinitingnan mo, kung ano ang binibili mo, yung data mo ay nasa kanila. Kaya tinatawag po siya Big Brother na tumitingin sa lahat. Big Brother. Internet. Okay? Pero yung mga kabataan, wala po silang pakialam ganitong bagay. Kahit yung kanilang mga data, yung kanilang ginagawa, lahat po ay namomonitor nila, namomonitor. Algorithm sila. Kaya alam niya kung ano ang gusto mo. Alam niya. Big Brother is watching you. Big Brother. Big data. Okay? Big Brother. Mata. Ay tumitingin sa atin. Ito po yung ginagamit ni Satanas. Ngayon. Antichrist ay gagamitin po niya yung ganitong sistema. Big Brother, yung mga CCTV, di ba? Maraming mata ngayon. So, panoorin po natin isang video clips.
And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that had the mark. 2,000 years ago, the Bible foretold of these events. Amazingly, they're being fulfilled in the smallest detail before our very eyes. Naniniwala po ako na ang paghubog ng cashless society ay paraan upang eventually magkaroon ng control sa mundo si Antichrist. Kapag wala ng cash at lahat ng transaction ay gagawin na lang through the bank, internet, and networks of computers, mas madali nang makokontrol o matetrace ang bawat tao. Sino mang may hawak ng sistemang ito, magkakaroon sila ng information tungkol sa buhay ng isang tao. Saan nagsha-shopping, ano-ano ang binibili. There is no doubt the rapid increase in technology that we see, the internet, GPS, surveillance cameras, electronic identification, chip cards, national ID cards, is preparing the way for 666. You will know where we have been Noong unang panahon, tinatawag itong barter. and where we are going. Well, implanting humans with microchips. Tiny implants loaded with their personal information. Doctors in our area are now recommending medical chip implants that they say could save your life. Tonight, the great lengths people are going to implant radio frequency identification chips in their bodies. The mark of the beast system in the future is slowly happening. The FDA approved Verichip implants in humans last year. Everything is being set up, Bakit kailangan pang ibaon ang mga chips na ito? and we are closer than we think. Napakarami ng evidence. It is undeniable. Be prepared, for 666 is real. Apocalypse chapter 13, verse 5. Ang halimaw ay binigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay. So, di ba yung munting sungay na may mata ng tao, may bibig ng tao, nagsasalita ng kapalaluan. Pareho dito. Yung bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay, ng mga kalapastanganan, pinahintulutan siyang gumamit ng kapangyarihan sa loob ng 42 buwan. Okay? Saan po dito? 3.5 years. Second, 3.5 years. Verse 6, verse 7, ipinahintulot din sa kanya ng makipagdigma sa mga banner, sila ay lupigin. Binigyan siya ng kapangyarihan sa bawat angkan, bayan, wika at bansa. Lahat ng mga bansa, lahat ng mga tao sa mundong ito ay sasamba sa kanya. Verse 8, at ang lahat ng naninirahan sa lupa ay sasamba sa kanya. Ang lahat na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na ipinaslang. Ito po yung mahalagang kondisyon. Okay. Lahat ng mga pangalan, lahat na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Sino po ito kordero? Si Jesus. Na pinaslang, pinatay. Namatay siya sa cross. Bakit po siya namatay sa cross? Para makabalik po tayo sa Panginoon, para makabalik po tayo sa Diyos. Okay. Kasi po kung hindi po siya namatay sa cross, paano po tayo makabalik sa Diyos? Lubog na lubog po tayo sa kasalanan ng kasamaan. Kung hindi po siya namatay sa cross, wala po tayong paraan. Ito po ay mahalaga. Yung pangalan po natin ba nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero? Okay. Buhat ng itatag ang salibutan.
Kaya sabi dito verse 9, kung ang sino man ay may pandinig, ay makinig. Meron po tayong pandinig, di ba? Kahit yung mga bata dito, may pandinig. Kung naintindihan nila, so gagawin nila. Sa oras na ito, lalo po sa ating panahon, so mas maraming topic ay kinukuha ko po sa Apokalipsis. Dahil yun po ang nangyayari sa ating panahon. Meron po tayong maraming problema. Walang taong walang problema. May sakit sa katawan, mahirap sa trabaho, hanap buhay, masakit po yung ulo sa mga iba't ibang uri ng mga problema. Maraming problema na kailangan solusyonan. Pero, teka po tayo, sandali po tayo. Tingnan po natin mabuti kung ano ang nangyayari sa ating panahon. Tingnan po natin. Tapos, isipin po natin kung ano ang dapat unahin. Okay. May pandinig tayo. Kaya ngayon po, nakinig tayo. Nakinig. Habang nakikinig po tayo, so, pumasok na sa atin kung ano ang plano ng Diyos, kung ano ang kalooban ng Diyos. Isipin po natin mabuti kung ano ang dapat unahin natin. 2 Pedro, pumunta po tayo sa 2 Pedro, chapter 3, verse 9. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Okay. Ngayon po, natitiyaga ang Diyos. Ngayon po, naghihintay po ang Diyos ngayon. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Hindi po natin alam kung hanggang kailan may time tayo. Hanggang kailan. Hindi siya mabagal. Okay. Hindi siya mabagal. Kasi po may nagsasabi na mula noon pa, mga end of the world, mga rapture, pero bakit wala pang nangyayari? Pero tingnan mo kung ano ang nangyayari ngayon. Ito po yung mga signal, wake up call. Verse 10, Unit, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, ang isang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay at mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito, ano ngang uri ng pakataw ang nararapas sa iyo sa banal na pamumuhay at pagiging maka-Diyos. Matthew chapter 24, Matthew chapter 24, verse 3.
Samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarili na ng mga alagad, nagsasabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng inyong pagdating at ng katapusan ng panahon. Ito po yung tanong po ng mga alagad ni Jesus. Ano po ang sign? Kailan? From verse 4, sinabi ni Jesus tungkol sa mga signs, tungkol sa mga tanda. Verse 14. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Ito po yung plano ng Diyos. Bago dumating yung wakas, ano po yung dapat mangyari? Magandang balitang ito ng kaharian. Anong uri ng kaharian? Kaharian sa lupa o kaharian sa langit? Kaharian sa langit. Okay. Nasaan po yung plano mo? Para saan? Para sa lupang ito? Yung plano mo? Kung ganon, namimiss mo yung point. Walang kabuluhan. Mawala po yan. Hindi kasama sa plano ng Diyos yung mga bagay sa lupang ito. Kaharian sa langit. Magandang balita, good news ng kaharian ng langit. Ipahahayag sa buong daigdig, sa buong mundo bilang patotoo para mabigyan sila ng pagkakataon. Ito po yung nangyayari ngayon. Na malapit po yung katuparan ng pangako ng Diyos. Kung nabinigyan po sila ng pagkataon, darating yung wakas, end. Dahil tapos na, natupad na yung plano ng Diyos dito sa lupa. Natupad na yung purpose. Kaya tatapusin ng Diyos yung history po ito. Kahit gusto pa natin mag-enjoy sa lupang ito, pero hindi pwede. Tatapusin ng Diyos yung mundong ito kung natapos na yung kanyang layunin. Kaya Matthew chapter 24, maraming mga verses tungkol sa mga sign, di ba? Verse 40, kaya may 2 taong pupunta sa bukid, ang isa ay kukunin, ang isa ay iiwan. May 2 babaeng magtatrabaho sa isang gilingan, kusina. Isa ay kukunin, ang isa ay iiwan. Magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Verse 44, kaya maging handa rin naman kayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. So, unti-unti, di ba, sa una, di ba, nung bago pa tayo umattend sa Bible seminar, nung bago po tayo maligtas, yung ating puso malayo sa Diyos. Kahit nagdadasal po tayo sa Diyos, pero kapag may sakit, pag may problema, doon po tayo lumalapit sa Diyos. Pero pagdating sa plano ng Diyos, wala po tayong idea. Paano maligtas, paano ma-born again, paano makapunta sa langit. Wala po tayong pakialam sa ganung bagay dati. Pero ngayon, unti-unti, naliwanagan po tayo kung ano ang plano ng Diyos, kung ano ang mas mahalagang bagay sa ating buhay. Iba na yung ating pananaw sa mundong, pananaw sa buhay. Kaya, palapit yung ating puso sa Diyos. Yun po ang pinaka-blessing. Alam niyo po ba kung ano ang blessing? Ano po ba yung blessing na hinahanap mo sa Diyos? Anong uri ng blessing hinihingi mo sa Diyos?
Malakas na katawan, yun po ba talaga yung blessing? Hindi po. Okay? Kahit unbelievers, mas malakas po sila. Mas maayos, masaya po sila. Mas maganda yung kanilang trabaho. Mas masaya sila. May pera sila. Yung tunay na blessing, hindi po ganon. Yung tunay na blessing ay paglipat sa Diyos. Yung malapit sa Diyos. Balik sa Diyos. Okay. Yung relation po, pagkakilala sa Diyos. Yun po ang tunay na blessing. Kung binabasa ninyo ang Biblia, araw-araw, ikaw ang pinaka-na-blessed na tao. Kahit may sakit sa katawan, pero kung malapit ka sa Panginoon araw-araw sa pamamagitan ng Bible reading, prayer, nagdadasal ka sa Diyos araw-araw, ikaw talaga mapalad. Pinagpala ka ng Diyos. Okay. Kaya sana, baguhin po natin yung ating konsepto tungkol sa blessing. Ano ba talaga yung blessing na gusto ng Diyos ibigay sa atin? Hindi po yung mga bagay-bagay. Hindi po yung mga things. Hindi po yung mga magandang kondisyon. Hindi po yung mga blessing. Yung pinaka-blessing po ay ang Diyos. Dapat kilala natin ang Diyos. Okay po, hanggang dito po, let's pray. Let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng pagkakataon. Nakita po namin, Panginoon, kung paano natutupad ang pangako mo at propesya na isinabi mo sa Biblia. Gisingin niyo po ang bawat isa sa amin dito upang makakita po kami ng maluwalhating kalooban ng Diyos at malaman po namin kung ano ang dapat naming gawin. Tulungan niyo po kami sa lahat ng ating mga ginagawa sa inyong pangalan. Magmula bukas, idadaos po namin ang Bible Seminar sa inyong pangalan. Mauna po kayong kumilos sa puso ng mga iniimbitahan po namin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.